Sa kailaliman ng masukal na gubat, nananatiling nakasilip si Miyog, matiyagang tinataya ang bawat galaw ng paligid. Batid niyang nasa harapan lamang niya ang hayop na tagapagbantay ng punong nagbubunga ng mahiwagang prutas. Alam ni Miyog na hindi sapat ang tapang ni ang lakas upang ito'y makamtan. Kailangan niya ang tamang sandali, ang takdang pagkakataon, ang oras na itinakda ng kapalaran upang sa wakas ay maangkin ang bunga ng puno. Matagumpay na nalinlang ni Miyog ang tagapagbantay. Agad niyang sinunggaban ang bunga ng mahiwagang puno. Nagngit-ngit sa galit ang dambuhalang baboy at hinabol siya nito. Mabilis at magilas man si Miyog, siya'y naabutan nito at nasuwag ng matutulis nitong pangil. Nagtamo ng matinding pinsala si Miyog. Lubha siyang nasugatan sa paglusob sa kanya ng tagapagbantay. Bagaman sugatan siya ay pinilit niyang tumakas sa tagapagbantay. Sa kanyang pagtakas ay may tila isang bulong siyang narinig. Isang mahiwagang tinig na nagsabing gamitin ang ehemplo ng tunog. Pinagkakaloob ko sa iyo ang ehemplo ng tunog. Sa isang kisap mata, nagningning ang kanyang mga paa. Nanumbalik ang kaniyang lakas, wari hindi siya nagtamo ng anumang pinsala. At mabilis siyang lumikas sa gitna ng kagubatan na parang isang alingawngaw ng tunog. Pagdating sa baryo, ikinagulat ng lahat ang kanyang pagbabalik. Hindi makapaniwala ang mga tao. Agad niyang ibinigay ang bunga sa albularyo. Ngunit pagkatapos niyang iabot ito, siya'y nawala ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya si Delilah umiiyak. May halong lungkot at saya sa kanyang mga mata. Masaya ito dahil nagising na ang kanyang iniibig.